Magandang umaga po. Na umaga din po. Okay, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1, verse 15. Chapter 1, verse 15 hanggang 18. 15 hanggang 18. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito'y nalalaman mo na humiwalay sa akin ang lahat ng nasa Asya, kabilang sa kanila si Figelio at Hermogenes. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa, at hindi niya ikinahiya ang aking tanikala, kundi ng buong sikap, at ako'y natagpuan niya. Pagkalooban nawa ng Panginoon na matagpuan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na iyon. At alam na alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Epeso. Okay. Ang ating buhay pananampalataya ay isang serye ng mga pagpili. Isang serye ng mga pagpili. We think about, right? There is a birth. Mayroon pong kapanganakan. There is a death. May kamatayan. Between B and D was ano? Sa pagitan ng B at D po, ano po yung nasa gitna? C, right? Ano C? There is a choice. Meron pong pagpili. Between our birth and our death, there are a lot of choice, right? Sa pagitan ng ating kapanganakan at kamatayan, napakarami pong pagpipilian. So depende sa kung aling pagpipilian ang gagawin mo, maaari kang makakuha ng iba't ibang mga resulta. Tama po ba? Your choice in your Christian life can determine your Christian life. Ang inyong pagpili sa inyong Kristiyanong pamumuhay, yan yung magpapasya ng inyong pamumuhay Kristiyano. We already read 2 Timothy chapter 1, 15 hanggang 18. mayroong dalawang pagkaibang uri ng buhay dito. Magkaiba.
masasabi nating sina Figelo at Hermogenes ang ipinakanulo na buhay at sa kabaligtaran si Onesiporo ay tapat na buhay. Mayroon silang magkaibang saloobin tungo kay Pablo na nakakulong sa Roma. Kahit na sila ay nasa parehong situation, ang kanilang pagpili ay magkaiba. Una, pag-isipan natin tungkol kay Figelo at Hermogenes. Verse 15. Ito ay nalalaman mo na humiwalay sa akin ang lahat ng nasa Asya. Kabilang sa kanila sina Figelo at Hermogenes. Lahat ng nasa Asya ay humiwalay kay Pablo. Kabilang sa kanila marahil sina Figelo at Hermogenes ang mga naging pinuno nila. Kaya ang pangalan nila ay pinanggit ni Pablo. Siguro tinulungan nila si Pablo noong una. Ngunit nang kakulong si Pablo ay iniwan nila si Pablo upang iwasan ang pag-usig ng Roma. This time, Apostle Paul was confined in the prison. Sa panahong ito, si Apostol Pablo po ay nakakulong sa Roma. Because of the gospel. Dahil po sa ebanghelyo. There was a great persecution for the Christian. At meron pong napakalaking pag-uusig sa mga Kristiyano. That's why maybe Figelo and Hermogenes, they are ashamed of Apostle Paul. Kaya marahil itong si Figelo at Hermogenes po ay nahihiya sila para kay Apostol Pablo. Maybe they fear persecution over Rome. Marahil away from Apostle Paul. Kaya nga humiwalay sila o tumalikod sila kay Pablo. Ang tunay na pananampalataya ay nahaya kapag may malaking kapihatian at pag-uusig. Halimbawa, ang 12 alagad ni Jesus ay tumalikod kay Jesus nang mahuli si Jesus ng sundalong Romano. Tama ba? 이레폰와의 Matthew buksan mo ang Biblia. You check here. Markahan niyo po dito. Let's open. buksan mo ang Biblia. Matthew chapter 26. So Mateo chapter 26. Matthew 26 verse 56. 56. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Right? The 12 disciples followed Jesus for 3.5 years. Ang 12 alagad ni Jesus ay sumunod kay Jesus po sa loob ng 3.5 taon. But when they meet problem, difficulties, or they turn away from Jesus. Pero nung humarap sila sa mga kahirapan po, pag-uusig, tumalikod sila kay Jesus. Ang kanilang pananampalataya ay nahayag
noong panahon iyon. Wala silang tamang pananampalataya tungkol kay Jesus hanggang sa panahon iyon. That's why they left Jesus, right? Kaya nga, iniwan po nila si Jesus, di ba po? Pag-isipan natin tungkol sa talinghaga ng mga hasik. Matthew chapter 13, buksan mo ang Biblia. Matthew chapter 13, verse 20. Matthew chapter 13, verse 20 and 21. 20 and 21. Okay. Basahin po. Mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito ng may kagalakan. Gayunmay hindi siya nagkaugat kundi sandali lamang tumatagal, at kapag dumating ang kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay kaagad siyang natitisod. Verse 12, right? Ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinanggap ito na may kagalakan. Right? It looks they are saved, right? At parang ligtas po sila, di ba? We experience, right? Whenever we have the Bible seminar, many people listen to the gospel. Di ba nararanasan po natin na pagkatapos sa panahon ng Bible seminar, marami po yung nakikinig ng Ebanghelyo. After gospel session, they confess, this time I am got saved. Pagkatapos ng gospel session, ay pinapayag nilang sila po ay ligtas. And they look so happy, right? At sila po ay parang masaya. Same situation, right? Ganong sitwasyon din po. Immediately, right? They have they nang may kagalakan. Verse 21, gayon may hindi siya nakaugat kundi sandali lamang tumatagal. It's not true life. At hindi tunay na buhay. It's not true salvation. Hindi tunay na kaligtasan. How can you know? Paano natin malalaman? Kapag dumating ang kapigatian o pag-usig dahil sa salita ay kaagad siyang natitisod. They are safe. At parang ligtas po sila. But because of the word, because of the gospel, their family can persecute them. Ngunit dahil sa salita, dahil sa ebanghelyo, maaari silang usigin ng kanilang pamilya. And there are, it have many problem, difficulties. At nangyari yung maraming mga problema at mga kahirapan. Before, I didn't have this kind of problem. Noon naman, hindi naman ako nakakaranas ng ganitong problema. Before, I didn't have this kind of persecution. Noon naman, hindi ako nakakaranas ng ganitong uri ng pag-uusig. It's better I give up, go to church. Kaya mas mabuting sumuko na lang ako sa pagdalo sa church. It's better I give up my faith. Mas mabuting isuko ko yung pananampalataya ko. It happened, right? Nangyayari po yan, di ba po? It testifies it's not true faith, right? Nagpapatunay yan ng hindi tunay na pananampalataya. Maybe the Pigelos and Hermogenes, they also didn't have a right faith. Marahil itong si Pigelio at Hermogenes din po, wala rin silang tunay na pananampalataya. That's why when some problem happen, they turn away from a passport. Kaya nang dumating yung maraming kahirapan at problema, tumalikod sila kay Apostol Pablo. 1 Timothy chapter 1. Unang Timoteo chapter 1. 1 Timothy chapter 1 verse 19. 1 Timothy chapter 1
verse 19. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budi sa magitan ng pagtatakwil sa budi, ang ibang tao ay nakaranas ng paggawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. May pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. There is a shipwreck faith. Alam niyo po ba mayroong pagkawasak ng barko na pananampalataya? It's a faith, but shipwreck faith. Yan po'y pananampalataya pero pagkawasak ng barko. Anong pananampalataya? Anong uri ng pananampalataya? It's not true faith, real faith. Ibig sabihin, hindi po yan totoo o tunay na pananampalataya. It's not the true faith of salvation. Hindi yan ang tunay na pananampalataya ng kaligtasan. Sina Figelo at Hermogenes ay walang magandang pagpipilian upang maiwasan ang pag-uusig. It was not good choice, right? At hindi po yun mabuting pagpili, di ba po? But let's think about Onesiporo. Pero pag-isipan po natin si Onesiforo. Let's go back 2 Timothy chapter 1 Balikan natin 2 Timoteo chapter 1 verse 16. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang simbayahan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginghawa at hindi niya ikinahiya ang aking tanikala. Ang kahulugan ng Onesiporo ay mga nagdudulot ng pakinabang. Good name, right? Good name. Mabuting pangalan po, di ba? Kahit na ang lahat na nasa Asia ay lumalikod kay Pablo, iba ang pinili ni Onesiporo. Right? Hindi niya ikinahiya si Pablo na nakakulong. Let's suppose somebody who you know is confined in the prison. Ipagpalagay natin na meron kang isang kakilala na nakakulong po sa bilangguan. Then maybe you can be ashamed the one who is confined in the prison, right? At marahil maaari mo siyang ikahiya yung taong nakakulong po sa bilangguan. Tama po ba? But hindi niya ikinahiya si Pablo na nakakulong. Hindi niya tinalikuran si Pablo. Tinalaw niya si Pablo sa bilangguan at pinagsilbihan si Pablo. Isinabuhay niya sa gawa ang pag-ibig ng Panginoon. Last week we learned, right? We have to love. How can you love one another, right? Nung nakarang mga linggo po, pinag-aralan po natin kung paano natin iibigin ang isa't isa. 1 Juan chapter 3. 1 Juan chapter 3. 1 Juan chapter 3, verse 18. Chapter 3, verse 18, verse 1. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kundi sa gawa at sa katotohanan.
오네시포로, he really practiced, love one another, in deed and in truth. Kaya po si Onesiporo talagang sinagawa niya po yung ibigay ng isa't isa sa gawa po. Talagang pinaginhawa niya ang puso ni Pablo. Marilyn nating paginghawain ang puso ng ating Panginoon sa ating buhay. Kapag tayo ay naging tapat, maaari nating paginghawain ang puso ng Panginoon. Buksan mo ang Biblia, Proverbs chapter 25, verse 13. Kaikan 25, verse 13. 25, verse 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Tulad ng lamig ng nyebe sa panahon ng anihan, ang tapat na sugo sa kanila na nagsugo sa kanya, sapagkat kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. We can also, refresh the heart of our Lord. Magagawa din po nating pagginhawain ang puso ng Panginoon. Ang pagdalaw ni Onesiporo ay naging malaking kaaliwan at kagalakan kay Pablo. Because this time, a pastor was confined in the prison alone. Dahil sa panahong ito po, si Apostol Pablo po ay nakakulong sa bilangguan na mag-isa. All turn away from a pastor. Lahat po ay tumalikod kay Apostol Pablo. Only Onesiporo visit him in the prison. Tanging si Onesiporo lamang po yung bumisita sa kanya sa bilangguan. That's why he could be really comforted in his heart. Kaya talagang siya ay naaliw sa kanyang puso. Kaya magiging malaking kaaliwan at kagalakan sa mga kapatid kapag binibisita natin ang mga kapatid na nasa pagdalamhati at kahirapan. So if there are some brothers and sisters who are in difficult situation, it's really helpful we visit them. Kaya kung merong mga kapatid na nasa mahirap na kalagayan, isang malaking tulong po na bisitahin natin sila. Their heart will be also comforted. At ang kanilang puso din po ay maaaliw. Okay? Verse 17. Second Timothy chapter 1, verse 17. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kundi nang siya'y dumating sa Roma, hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y natagpuan niya. Marahil ay hindi madaling mahanap si Pablo sa bilangguan nang dumating si Onesiporo sa Roma. So, sinabi ng Biblia, hinanap niya ako ng buong sikap. Roma was a very big city. Yung Roma po ay isang napakalaking bayan. But it's difficult to find where a passport is confined. Pero napakahirap matagpuan po, mahanap kung saan nakakulong si Pablo. But Onesiporo, he tried his best to find a passport. Pero sinikap po ni Onesiporong mahanap si Apostol Pablo. Hindi siya sumuko at hinahanap si Pablo at sa wakas ay natagpuan siya. Because he really loved a passport. Dahil talagang iniibig niya po si Apostol Pablo. Verse 18 also, basahin po natin ng sabay.
matatagpuan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na iyon. At alam na alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Epeso. malalaman natin na si Onesiporo ay naglingkod kay Pablo sa Efeso. Ito ay hindi lamang isang beses na ministeryo, kundi patuloy na ministeryo. Sa makatuwid, siya ay nararapat na purihin ni Pablo at siya ay naging isang mabuting halimbawa sa lahat ng mga Kristiyano. Ang kanyang pagpili ay ang pinakamahusay na pagpili. Right? The choice of Onesiporo was a really good choice. Kaya yung pagpili ni Onesiporo ay talagang tunay na mabuting pagpili. Even difficult situation, right? He didn't turn away from a passport. Kahit na nasa napakahirap na kalagayan, hindi po siya tumalikod kay Apostol Pablo. In difficult situation, he even visited and comfort a passport. Kahit na sa mahirap na kalagayan, binisita niya pa rin at inaliw po si Apostol Pablo. So the choice of are completely different, right? Kaya yung dalawang uri ng taong ito po ay talagang magkaiba ang pagpili. pag-isipan natin mga halimbawa ng iba't ibang pagpipilian sa Biblia. We think about another example. Pag-isipan natin yung iba pong halimbawa. May nabigong pagpili. May nabigong pagpili. Ito ay pinili ni Lot. Buksan mo ang Biblia, Genesis chapter 13. Pag-isipan natin, pinili ni Lot. Genesis chapter 13 verse 8. 8 hanggang 13. Okay, 8 hanggang 13, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin, kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin, at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto sa gawin ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Kaya't pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Nanirahan si Abram sa lupain ng Kanaan at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng libis at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. This time, originally, right, Abraham and Lot, they stayed together, right? Sa panahon ito, sa katunayan po, si Abraham at si Lot po ay magkasama. But there was a fighting between the servant of Abraham and servant of Lot. Pero nagkaroon po ng pagtatalo sa pagitan po ng mga lingkod ni Lot at lingkod ni Abraham. Because their place is not enough to stay all together. Dahil yung kanilang lugar po ay hindi sapat upang sila ay magkasama. That's why Abraham told to Lot, you can choose the land you want to go. Kaya tinawag ni Abraham si Lot at sinabi, mamili ka ng iyong lupain. Then what's the choice of Lot? Ano po yung naging pagpili ni Lot? Hinanap ni Lot ang isang lupain na kaayang panirahan noong panahon iyon. Verse
Yeah. Verse 11. And as verse ang kanan asilot ay nanira sa mga bayan ng Libis at inilipad ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Yeah. The important thing, inilipad ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Yeah. At first he chose the plain of Jordan. Una, pinili niya po yung buong libis ng Jordan. But he gradually moved to Sodom. Pero unti-unti po siyang lumipat patungo sa Sodoma. But what's the city? What city the Sodom? Pero anong bayan po ba yung Sodoma? Verse 13 said, ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. Yeah. Very simple city, right? Isa po itong lungsod na makasalanan. Especially this city was very prepared homosexuality. Lalong-lalo na sa lungsod na ito, hayag na hayag po dito yung homosexuality. It's a complete corrupted city. Kaya ito po ay isa talagang napakasamang lungsod. Hindi niya nagawang sundan si Abraham na kasama niya ang Diyos hanggang sa wakas. This time Abraham was a man of God, right? Sa panahong ito, si Abraham po ay tao ng Diyos. This time God was with Abraham. Sa panahong ito, ang Diyos ay kasama ni Abraham. Even though Abraham told him we better separate, he had to follow Abraham. Kahit na sinabihan siya ni Abraham na humiwalay sa kanya, kailangan niya pa rin pong sumunod kay Abraham. Masasabing ito ay isang physical na pagpili. Because when he look at the plain of Jordan, it looks good. Dahil nung makita niya po yung buong libis ng Jordan, napakabuti. Beautiful land. Napakabuting lupain. And also he saw Sodom and Gomorrah. It's a much better place. At nakita niya din po yung Sodoma at Gomorrah na higit na mas mainam na lugar. It's like Garden of Eden. Very beautiful. Yan po ay parang halamanan ng Eden. Napakaganda. That's why he chose to separate from Abraham. Kaya pinili niya po na humiwalay kay Abraham. It was a complete the choice of physical view. Yan po yung ganap na pisikal na pagpili. Ang kanyang pinili ay katulad ng kay Demas sa Biblia, right? Buksan mo ang Biblia, 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verse 10. Second Timothy chapter 4 verse 10. Also basahin po natin ng saway-saway. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Iniwan ako ni Demas, right? Na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica. The reason why Demas go to Thessalonica, because he loved this present world. Ang dahilan kung bakit nagtungo si Demas sa Thessalonica dahil inibig niya po yung kasulukuyang sanlibutan. Right? Same, right? Lot separate from Abraham because he loved this present world. Pares lang din po kay Lot nung iniwan niya po si Abraham dahil inibig niya po yung sanlibutan ito. Gayon din ang pagpili niya ay katulad ng pagpili ni Esau also, right? What's the choice of Esau?
Ano po yung pagpili ni Esau? Yeah, Hebrew chapter 12, Buksa Muang Biblia, Hebrew chapter 12. Hebrew chapter 12, verse 16. Verse 16. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Esau na mapakiapid o lapastangan, nakapalit ng isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Ni Esau na mapakiapid o lapastangan, nakapalit ng isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. He didn't know how precious the right of a firstborn. Hindi niya po nalalaman kung gaano kahalaga po yung karapatan po ng pagkapanganay. Yeah, he neglects spiritual blessing. Just saw the physical thing, right? Ang nakita niya lamang po ay ang physical na bagay. Yeah, that's why he sold his firstborn right. Kaya pinagbili niya po yung kanyang pagkapanganay. Yeah. The choice of Lot was the same, the choice of Esau, right? Kaya yung pagpili ni Lot at ni Esau po ay magkatulad. Ano ang resulta ng kanyang pagpili? Yeah, we need to think about it. Ano ang resulta ng kanyang pagpili? Una, nawasak siya sa lupaing puno ng kasalanan ng Sodoma. Yeah, nawasak siya. 2 Peter chapter 2, Buksa Muang Biblia, 2 Peter chapter 2. Verse 7 and 8, 7 and 8. 2 Peter chapter 2, 7 and 8. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masama, sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masamang gawa na kanyang nakita at narinig. Yeah, sinabi ng Biblia, ang matuwid na si Lot. Ang matuwid na si Lot. Anong ibig sabihin? Lot is the one who got the salvation. Ibig sabihin, si Lot po, siya po yung isa sa mga nagkaroon ng kaligtasan. But in Sodom, he was the only one who got saved, right? Ngunit sa Sodoma po, siya lamang ang nag-iisang ligtas. But as we learn, right, Sodom, very corrupted city, right? Pero gaya ng napag-aralan natin, ang Sodoma isang napakasamang lungsod. He had to every time hear the sin of the people, right? Palagi niya pong nakikita at naririnig yung mga kasalanan ng mga tao. You sometimes experience, right? You can hear the sin of the people in this world, right? Minsan nararanasan niyo din po na maaring makita ninyo at marinig yung kasalanan ng mga tao na sa libutan Sometimes you ito. have to stay with the people who are very simple. Minsan kailangan niyo pa pong mamalagi kasama ng mga taong makasalanan. Then can you have a good heart? Kung kayo nagkakaroon po ba kayo ng mabuting puso, Maybe your heart is very difficult to stay with them, right? marahil nababagabag po yung puso ninyong makasama po sila. Whenever they speak, they say bad words. Sa tuwing nagsasalita sila ng They masama. say not good word. Nagsasalita sila ng hindi mabubuting salita. Every day you have to listen. Ipagpalagay natin araw-araw, kailangan nyo pong mapakinggan yun. Lord, right? It happened. Nangyari po yun kay Lot. Yeah. But if he stayed with Abraham, right? He doesn't need to hear this kind of simple thing, right?
Pero kung siya po ay nanatili kay Abraham, hindi niya po mapapakinggan yung ganung uri mga kasalanan. At nang wasak ng Sodom at Gomora, namatay ang kanyang mga manugang at naging haliging asin ang kanyang asawa. Right? It happened? Genesis chapter 19. Genesis chapter 19. Genesis chapter 19, 24 hanggang 26. 24 hanggang 26. 24 hanggang 26. So, basahin po natin ng sabay-sabay. At buhat sa langit ay nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng kasupre at apoy. Ginunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Yeah. Verse 25, kinunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. Maybe we learn, right? He gradually moved to Sodom, right? Di ba kaya natutunan natin, unti-unti po siyang lumipat sa Sodoma. Because physically, Sodom looks much better, right? Dahil sa physical, mas mabuti po talaga yung Sodoma. Maybe in Sodom, Lot could earn a lot of possession. Marahil sa Sodoma po, si Lot po ay nagkaroon ng napakaraming ari-arian. Maybe he laid up a lot of possession. Marahil nakapag-ipon siya ng maraming ari-ari. Great choice before. Kaya marahil inisip niya, yung pagpili ko, yung pinakadakilang pagpili. Because I left Abraham, I could get a lot of this possession. Dahil iniwan ko si Abraham, kaya nakuha ko yung ganitong maraming ari-arian. But what happened? Pero ano po ba yung nangyari? God sent fire and brimstone, right? Ang Diyos ay nagpadala ng apoy at asupre. God destroyed the whole city, right? Ginunaw ng Diyos ang buong lungsod. Yeah, and his two son-in-law, right? They also died, right? At ang kanyang dalawang manugang po na lalaki ay namatay po. Because they rejected the evangelism of Lot. Dahil kanilang tinanggihan po yung evangelism ni Lot. Even his wife became pillar of salt. Maging yung kanyang asawa po ay naging haliging asin. She shouldn't look back behind. Siya po ay dapat na hindi lumingon. Why is she looking back? Bakit po siya lumingon sa likuran? She was not easy to leave the Sodom, right? Dahil hindi madali para sa kanyang iwanan ng Sodoma. God already won. I will destroy the Sodom. Nagbabala na ang Diyos, gugunawin ko ang Sodoma. You have to leave Sodom as soon as possible. Sa mas madaling panahon ay kailangan yung umalis sa Sodoma. But the wife of Lot didn't want to leave the Sodom. Pero yung asawa ni Lot po, ayaw umalis sa Sodoma. Oh, it's a beautiful city. O napakabuting lungsod. I have a lot of possession here. Napakaraming kong ari-arian dito. That's why she looked back. Kaya nga siya po ay lumingon. She wanted to stay more in Sodom. Dahil gusto niya pong mas manatili pa sa Sodoma. That's why she became pillar of salt, right? Kaya nga siya po ay naging haliging asin. Lot experienced this kind of things, right? At naranasan po ni Lot yung ganitong uri ng bagay. And siya ang naging ninuno ng mga inapo ni Moab at Ammon na naging mga kaaway ng Israel. Moab at Ammon. Ang kanyang dalawang anak na babae ay nagkaroon ng mga anak sa hindi tamang paraan. Ito ay nangyari. Genesis chapter 19. Genesis chapter 19, verse 36. 36 hanggang 38 also basahin po natin ng sabay-sabay.
Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. Nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag sa pangalang Moab na siyang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki at tinawag sa pangalang Benami na siyang ama ng mga anak ni Amon hanggang sa araw na ito. Yeah, right? Hindi tamang paraan. Hindi tamang paraan. Yeah. It happened to Lot. It happened to Lot. Ito yung nangyari kay Lot. It started from his not good choice, right? Nagsimula lang po ito sa kanyang hindi mabuting pagpili. Yeah. Ang buhay ni Lot ay sinusuri bilang isang buhay kung saan bagaman siya ay naligtas, wala siyang natanggap ng gantimpala. 1 Corinthians chapter 3, buksa mo ang Biblia. 1 Corinthians chapter 3, verse 15. 1 Corinthians chapter 3, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. 1 Corinthians chapter 3 explain the reward of our Christian life. Sa 1 Corinthians chapter 3 po, dito binabanggit po yung gantimpala sa mga gantimpala po. Yeah. Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Yeah, maybe it express the life of Lot. Marahil ipinapaliwanag dito po yung buhay ni Lot. Yeah, Lot is a saved one, right? Si Lot po ay isang ligtas. But his life, what was his life? Pero ano po ba yung kanyang naging pamumuhay? Since he left Abraham, what was his life? Mula nang iwanan niya si Abraham, ano yung kanyang naging pamumuhay? Yeah, he cannot have any reward, right? Hindi siya magkakaroon ng anumang gantimpala. Yeah. Maaari din nating sundan ang pagpili ni Lot sa ating Christian life. Maraming magagandang makamundong bagay sa paligid natin. Tama ba? Maraming. Yeah. Yeah. Ngunit para makuha ang mga ito, maaaring kailangan nating isakripisyo ang ating Christian life. Tama ba? Yeah. To get the beautiful thing in this world, we have to sacrifice our life, our Christian life, right? Upang makuha yung mga mabubuting bagay sa sandibutan ito, kailangan nating isuko yung ating Christian life. Yeah. It's the choice of Lot, right? Yan po yung naging pagpili ni Lot. Yeah. Kung susundin mo ang kasakiman ng mundo sa kalauan ay magiging malayo ka sa mga pagpapala ng Diyos. It's not good choice, right? Hindi po yun mabuting pagpili, di ba po? Yeah. Subalin, may matagumpay na pagpili. May matagumpay na pagpili. Pag-isipan natin tungkol sa pinili ni Lot. Makaiba? Hindi Lot, kundi Lot. Ito po si Ruth. Right? Similar the pronunciation but completely different, right? Magkatulad po yung pronunciation pero magkaiba po ito. Yeah. Umalis si Naomi sa lupain ng Kanaan at pumunta sa Moab upang takasan ang tagutom. Yeah. Gayunpaman ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki ay namatay doon. Namatay doon. At naiwan lamang ang kanyang dalawang manugang. Dalawang manugang. Pagkatapos noon,
ay nakpa siyang bumalik sa kanyang sariling bansa. Of course, at first, the choice of Naomi also was not good to go to Moab, right? Siyempre, yung unang pagpili ni Naomi na pumunta sa Moab po ay hindi mabuti. She also had to stay in Canaan, the land of promise. Kinailangan niya din pong manatili sa Kanaan, sa lupaing pangako. But anyway, after what happened to her, she decided to return to his country. Gayunpaman, pagkatapos ng mga nangyari sa kanya, nagpa siya po siyang bumalik sa kanyang sariling bayan. Noong panahon iyon, unang sinabi ng dalawang manugang na susundin nila si Naomi. Okay, buksan mo ang Biblia, Ruth chapter 1, verse 6, Ruth chapter 1, verse 6 hanggang 10, verse 6 hanggang 10. Verse 6 hanggang 10. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayon, siya at ang kanyang dalawang manugang ay nagsimulang bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ng kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain. Kaya't sila'y umalis sa dakong kanyang kinaroonan kasama ang kanyang dalawang manugang at sila'y naglakbay pabalik sa lupain ng Juda. Subalit sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, bawat isa sa inyo ay bumalik na sa bahay ng inyong ina. Gawan nawa kayo ng mabuti ng Panginoon, na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makatagpo ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay kanyang hinagkan sila at inilakas nila ang kanilang tinig at sila'y nag-iyakan. Sinabi nila sa kanya, hindi, kami babalik na kasama mo sa iyong bayan. Verse 8, sinabi ni Naomi, right? Sinabi ni Naomi, bawat isa sa inyo ay bumalik na sa bahay na inyong ina. But anong response to daughter-in-law? Pero ano po ba yung naging tugon ng dalawang manugang? Verse 10, sinabi nila sa kanya, hindi, kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. Right? To daughter-in-law. We will follow mother-in-law. Kaya yung dalawang manugang po, sinabi nila, susunod kami sa iyo. At muli silang hinimong ni Naomi na bumalik sa kanilang sariling lupain. Ruth chapter 1, verse 11 hanggang 14. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinabi ni Naomi, kayo'y bumalik na, mga anak ko. Bakit kayo sasama sa akin? May mga anak pa ba ako sa aking sinapupunan na maging inyong mga asawa? Kayo'y bumalik na, mga anak ko. Magpatuloy kayo sa inyong lakad sapagkat ako'y napakatanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung ako'y may pag-asa, kahit pa ako'y magkaasawa man ngayong gabi at ako'y magkaanak man, maghihintay kayo hanggang sila'y lumaki. Nangangahulugan ba na hindi na muna kayo mag-aasawa? Huwag, mga anak ko, magdaramdam akong mabuti dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa akin. Kaya't inilakas nila ang kanilang tinig at muling nag-iyakan. Hinagkan ni Orpha ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. Verse 11, sinabi ni Naomi, kayo'y bumalik na, mga anak ko. Bakit kayo sasama sa akin? Second time, right? Go, return to your hometown. Sa kalawang pagkakataon, di ba sinabi, bumalik na kayo sa inyong sariling bayan. I don't have nothing. I don't have anything. Wala na akong anuman. Even though you follow me, you don't have any profit. Kahit na sumunod kayo sa akin, wala kayong mapapakinabang. You are still young. Maybe you return your hometown. You can get married again.
Mga bata pa kayo at pabalik ninyo sa inyong sariling bayan, pwede pa kayong makapag-asawa ulit. I'm already old. I cannot make a child again. Ako'y matanda na at di na ako pwedeng magkaanak pa. Yeah. After then, the two daughter-in-law, their choice was different, right? Pagkatapos po nun, yung dalawang manugang na babae po, yung kanilang pagpili po ay magkaiba. Verse 14, hinakkan ni Orpa ang kanyang biyenan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. Orpa decided to return to her hometown. At si Orpa po ay nagpasyang bumalik sa kanyang sariling bayan. Yeah. She kissed her mother-in-law. It's the kiss of farewell. Yung hinagkan niya yung kanyang biyenang babae, ibig sabihin niya yung pagpapaalam po. Because why she decided to return to her hometown? Pero bakit po siya nagpasyang bumalik sa kanyang sariling bayan? Yeah. The reason, she doesn't have a faith of a true God. Ang dahilan ay wala po siyang tunay na pananampalataya sa Diyos. Yeah, but Ruth was different, right? Pero naiiba po si Ruth. Yeah. Bumalik si Orpa sa Moab, ngunit sumunod si Ruth kay Naomi hanggang sa wakas. Yeah. Verse 15, Ruth chapter 1, verse 15. Yeah, but Naomi says again, verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa iyong bilas. Yeah. Tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa iyong bilas. You better follow her. Follow her. Mas mabuting sumunod ka na lang sunod sa akin. And sinabi ni Naomi, your sister-in-law go to hometown, Moab. It means she returned to her God. At sinabi dito ni Naomi, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang bayan. Ibig sabihin, bumalik na siya sa kanyang Diyos. Right? Because Moab is the country who worship the idol, other God, right? Dahil yung lungsod ng Moab po, yan yung lungsod na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yeah, return to Moab means return to worship idol. Yung bumalik sa Moab, ibig sabihin, bumalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Return to Moab means leave God. Yung Living God. pagbalik sa Moab, ibig sabihin yung iwanan ng Diyos. Yeah. Ngunit determinado si Ruth na sundan ang kanyang biyenan. Right? Verse 16, Ruth chapter 1, verse 16 hanggang 18, 16 hanggang 18. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan, o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay, at doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Nang makita, verse 18. Verse hanggang 18, right? Nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. Yeah, it's a determination of Ruth. Ito right? po yung pagpapasya ni Ruth. Yeah, verse 16, right? Huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira ay doon ako nanirahan.
ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Verse 17, kung saan ka mamatay ay doon ako mamamatay at doon ako ililibing. How beautiful determination. Gaano It is, kagandang determinasyon po, di ba po, pagpili? Yeah, it's really beautiful determination. Ito Right? ay talagang napakagandang Yeah, it's determinasyon. a really good choice, right? At ito ay napakabuting pagpili. Yeah, Ruth followed Naomi not because of Naomi. Sinundan ni Ruth si Naomi, hindi dahil kay Naomi. Yeah, she followed Naomi but because of God. Sinundan niya si Naomi dahil sa Diyos. Because this time God was with Naomi. Dahil sa pagkakataong ito, ang Diyos ay kasama po ni Naomi. Why we live our Christian life? Bakit po ba tayo nabubuhay sa ating Kristiyanong pamumuhay? Because of your parents? Dahil ba sa iyong mga magulang? Because of your husband or wife? Dahil ba sa iyong asawang lalaki at babae? Because of somebody? Dahil ba sa isang tao? No, right? Hindi po. We live our Christian life because of our Lord. Nabubuhay tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay dahil sa Panginoon. Today, why you come to church? Ngayon po, bakit kayo dumating dito sa church? You come to church because of somebody? Nagpunta po ba kayo sa church dahil sa isang tao? It's not real. We come to church because our Lord is in the midst of our church. Nagpupunta tayo sa church po dahil ang Panginoon ay nasa ating gitna. Ruth also knew what will be the situation if she follow Naomi. Nalalaman po ni Ruth kung ano po yung magiging sitwasyon kapag sinundan niya po si Naomi. She also knew physically much better she returned to her hometown. Nalalaman niya din po sa physical po na mas mabuting bumalik din siya sa kanyang sariling bayan. Because of her hometown, there are many family, relatives. Dahil sa kanyang sariling bayan, mayroong pamilya, maraming kamag-anak. It's a good life, right? Napakabuting buhay po nun, di ba? But if she follow Naomi, nothing, right? Pero kung susunod po siya kay Naomi, wala po, wala. She knew. Nalalaman niya po. But the only reason why Ruth followed Naomi, because of God. Ngunit ang tanging dahilan kung bakit sinundan ni Ruth si Naomi ay dahil sa Diyos. So, right, the end of verse 16 said, right? Ang iyong Diyos ay aking Diyos. It's the confession of her faith, right? Yan po yung pagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Verse 18, nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. Because Naomi knew the determination of Ruth is really true. Really. Dahil nalalaman ni Naomi na yung pagpapasya po ni Ruth ay talagang totoo. Ang magkaibang pagpili ng dalawang manugang na babae ay nagbigay sa kanila ng malaking pagkakaiba. Bumalik si Orpa sa lupain ng Moab kung saan siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan at naging malayo sa pagpapala ng Diyos. Right? Si Ruth na dumating sa Kanaan kasama ang kanyang biyenang babae ay tumanggap ng malalaking pagpapala mula sa Diyos. Malaking pagpapala mula sa Diyos. Anong pagpapala? Anong pagpapala? Anong malalaking pagpapala? Tumanggap? Siya ang naging babaeng nagsilang kay Obed, ang lolo ni David. Lolo ni David, right? Obed.
Tama? 예. Chapter 4, buksan mo ang Biblia. Luke chapter 4. Luke chapter 4, verse 17. Okay, Luke chapter 4, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Binigyan ng pangalan ng bata ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na pinanganak kay Naomi at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Jesse na ama ni David. Later, when Ruth returned to Canaan, by the grace of God, she could get married with Boaz. Kaya kalaunan, nung pumunta po si Ruth sa Kanaan po, ay naging asawa niya po sa biyaya ng Diyos si Jesse. And then she gave birth child. His name Obed. At nagkaanak po siya kay Boaz at ang pangalan po noon ay Obed. Yeah, right. At tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Jesse na ama ni David. Right? Obed is a grandfather of David, right? Si Obed po, siya po yung lolo ni David. How great man David is, right? Gaano kadakilang tao po si David? Yeah. And the more important thing, her name, yeah. Ang kanyang pangalan ay nakalista sa talanang salinlahi ni Jesus. Salinlahi ni Jesus. Matthew chapter 1, buksan mo ang Biblia. Matthew chapter 1, verse 5 and 6. Matthew chapter 1, verse 5 and 6. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse. Naging anak ni Jesse si Haring David, at naging anak ni David sa asawa ni Urias si Solomon. Naging anak ni Boaz ay Boaz kay Ruth si Obed. Her name was written in the genealogy of Jesus, right? Yung pala pangalan niya po ay nakasulat sa talaan ng sanindahi ni Jesucristo. As a woman, right? Her name was written in the genealogy of Jesus. Bilang isang babae, yung kanyang pangalan po ay nakasulat sa talaan ng sanindahi ni Jesucristo. How glorious it is, right? Gaano kaluwalhati po ito, di ba? Because it's possible because of her great choice. Naging posible po ito dahil sa kanyang malaking pagpili. Even though it was an marriage, she decided to follow her mother-in-law, right? Kahit na hindi po madali, sinunod niya pa rin po yung kanyang binang babae. Her choice made it happen, right? Kaya yung pagpili niya po, ito po yung nangyari. Sa wakas ay dapat nating piliin. Tama ba? Dapat nating hanggarin na kung saan gumagawa ang Panginoon. It's right. God works through our Sa ating church. Yeah. Kano man katukso ang mundo, dapat mong piliin na kasama ang church. Hanggang wakas. Sometimes
May mga kahirapan, we need ng maraming pagpapagal at sakripisyo. we have to follow the example of Ruth. Pero kailangan nating sundan po yung naging halimbawa ni Ruth. Yeah, we shouldn't leave a church until the end. Huwag nating iiwanan ng church hanggang wakas. Whatever operation, whatever difficulty happen, we have to abide in church. Anumang kahirapan ang mangyari, huwag nating iiwanan o huwag tayong aalis sa church. Yeah, it should be our choice. Ito yung dapat na ating pagpili. Yeah. So we learn today, right? There are two kind of choice. Kaya natutunan natin ngayong araw, may dalawang uri ng pagpili. Yeah. So let's reflect ourselves. What choice we do in our Christian life? Kaya magbalik tanaw tayo sa ating sarili. Anong pagpili ba ang ginawa ko sa aking buhay Kristiyano? Your choice will determine your Christian life. Ang iyong pagpili ang magpapasya ng iyong Kristiyanong pamumuhay. Yeah, your choice will determine your eternal reward. Ang iyong pagpili ang magpapasya ng iyong walang hanggang gantimpala. Okay? Yeah, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-alalang salita ng Diyos. Salamat po pagpapaunawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling tumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.